Kristo na pinuntahan sila tapos ang mga demonyo sa 8:29 ng Mateo. At narito, sila ay nagsisigaw na nagsasabi, ano aming ipakikialam sa iyo? Ikaw na anak ng Diyos, naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sabi ng mga demonyo, oy, ano ba? Ba't mo ba? Papahirapan mo ba kami bago dumating ang kapanahunan? Alam nila, paparusahan sila ng Diyos eh. Alang, nakikiusap sila kay Kristo, huwag mo muna kami pahirapan bago dumating ang kapanahunan. Kilala kasi nila ang Panginoon Kristo. Pakinggan nyo sa gawa ng mga apostol. Kilala nila eh. Kilala nila, alam nilang may Diyos. Kaya walang demonyong ateista eh. Sa 5:2. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan. At sino may hindi siya mag-apos kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala, at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala, at pinagbababali-bali ang mga damal, at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabi't araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Tamo yung demonyo. Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos. Ba, naniniwala siyang may anak ng Diyos at may Diyos. No? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos, huwag mo akong pahirapan. Sabi ng demonyo. O, tanong ko sa iyo, meron bang demonyo na mga umanib sa mga ateista? Wala. Alam nila eh, nakikita nila ang espiritu eh. Espiritu kasi sila eh, mga demonyo na yan eh. Mga fallen angels yan eh. Alam nila talagang may Diyos. Kaya lang, nakumbinsil sila ng tatay nila na magrebelde sa Diyos, si Satanas. Ayun, kaya naging demonyo sila. Ang tanong, meron ba sa kanilang ateista na maniniwala sa evolusyon at saka Big Bang at saka sa mga natural selection at saka evolusyon? Wala. Alam nila, merong Diyos, may Kristo na anak ng Diyos. Ayaw mga kapatid na Katoliko, kay maniniwala na ang tao galing sa unggoy, galing sa evolusyon. May pruwebang siyentipiko. Si Darwin mismo ang nagsabi, pag nakita mo na mga maraming species sabay-sabay na umiral, it will be fatal to the theory of evolution through natural selection. Si Darwin may sabi niyan, I would rather believe in the Word of God even without physical evidence. Pagkaganyan na lang ang choice ko. Mas maniniwala na ako na ang tao ginawa sa alabok ng lupa kesa sa nanggaling sa bak. Pilya. Lagyan mo ng ano, bihon. Jesus is the King of Kings.
sa gabi. Church must be called the Church of God. He that is from God's word. Yes, I will provide. Lipat naman po tayo sa San Jose del Monte City. Kapatid na Danny Navales, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. Mula po dito sa Sapang Palay, San Jose del Monte City, Bulacan. Nandito po ang ating mga kababayan at kasama din po natin ang isa sa magtatanong at isa po siyang born again ng Sapang Palay, Bulacan, si Brother Boy Tingson. Brother Eli, ito na po ang tanong po ni Brother Boy. Ang tanong ko lang po, kapag po tayo ay binawian ng buhay, kinuha ng Diyos ang ating buhay, ano po, sa madalit sabi po ay tayo ay namatay na, ano po. Ano po ang makapagliligtas sa atin? Yung mabuting gawa po ba o yung lubos na pananalig sa ating Panginoong Jesucristo? Magkasama yun, kapatid. Yung pananampalataya kasi na sinasabi ng Kristo, hindi pananampalataya na nakahiwalay sa gawa. 2:22 ng Santiago, ang sabi, Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. maliwanag yon. Ang pananampalataya gumagawa kalakip ng 4.46 na lang din. Saka lang yun. Number 2 niya lumabas yan sa gabi. Ay, doon kasi Sport. Hindi na yan. Ito na yan. ikalawang Pedro 1:5. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang maliwanag ang salita ng mga apostol. Pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag ninyo, add to your faith. Add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren or unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Idadagdag sa pananampalataya yung mga mahahalagang bagay na yon. Kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan,